Nung bata ako, di ko magets kung bakit yung ibang anak ng pulis parang ang gagaan ng buhay nila. Naka-private school, private car, maganda din usually ang bahay nila. Samantalang kami, nagre-rent sa maliit sa mainit na bahay noon. Ni wala kaming sariling CR and had to rely sa common CR na meron sa inuupahan namin. Single father si Papa, and 5 kaming magkakapatid plus yung lola ko sa father side. Madalas kaming mag-ulam ng maling and pancit canton na short order yung tig 50 noon. Kaya madalas din kaming tinutukso ng iba naming kapitbahay noon, na kesyo yun na naman ulam namin, ang sa amin naman, gusto din naman namin yun. Kapag Pasko, laging wala si Papa. Need niya kasi mag-extra work dahil call of duty. Plus, sayang daw kasi yung mga bigay-bigay ng mga Chinese friends niya na prutas na pinapamigay naman niya pagka-uwi sa mga bata sa kakapitbahay namin para daw bawas sa 13 fruits ng Christmas. New Year lang kami magkakasama lagi at madalas ang handa lang namin, cake sa Goldilocks, tapos yung iba bigay-bigay na lang ng mga kapitbahay namin. 4 weeks ago, I came across a certain document. Payslip ni Papa noong 2009, amounting 3,000 pesos. Binasa ko maigi, baka mali lang ako ng tingin. Pero 3,000 lang talaga siya halos. Ever since nung nakita ko yun, iniisip ko kung paano niya nagawang bumuhay ng 5 magkakapatid at pati nanay niya. Di ko mapigilang mag-reflect sa mga ginagawa niya para sa amin. Iba na kasi buhay namin ngayon. Laging lutong ulam na. Bihira na lang kami magkatay ng delata. Usually kapag almusal na lang. Delimondo na ang corned beef namin. Bago mamatay noong 2002 yung kapatid niya na taga-Amerika, pinamanahan niya si Papa ng bahay, so may sarili na rin kaming bahay. Magre-retiro na rin siya this year sa wakas ma-enjoy na niya buhay niya. Kami namang magkakapatid may sari-sariling buhay na. Walang may asawa, baka dahil sa trauma nung bata kami. Pero lahat bukod sa bunso, may maaayos na trabaho na. Si bunso, pinag-aaral pa rin niya, pero sa private school na. Last week, pumunta kami sa bahay para sa birthday niya. At inopen ko sa kanya sa harap ng mga kapatid ko, yung tungkol sa paisip niya. Kinuwento ko sa kanila yung mga observations ko pati mga pang-aasar ng mga kapitbahay namin. Natatawa siya kasi alam niya din yung tungkol sa pang-aasar ng mga kapitbahay namin. Kaya di ko mapigil sarili ko, tinanong ko siya ng paano mo ginawa yun pa? Paano mo kami binuhay ng maayos? Ngumiti lang siya sabay tungga ng beer.